everyone! Nas with me at 35 weeks pregnant. Okay, so kailangan natin mag-start na mag-fix habang kaya pa ng energy natin dahil syempre madami pa tayong aayusin. So for this video, start ko na ayusin yung mga dito sa sala since lahat ng mga binili namin para kay baby is tinambak namin dito. Yung mga binigay is nakaayos na sa closet ni baby. By the way, ma-share ko lang kung bakit walang baby shower para kay baby kahit sobrang dami nang nangungulit sa amin na magpa-baby shower daw kami para sa kanya. Unang-una sa lahat, ang dami na naming na-receive na baby stuff kay baby galing sa mga kamag-anak ni Jenmar, mga ka-work namin, and which is sobrang na-appreciate ko, especially yung mga kinalakihan ng mga babies nila na binigay lang sa amin dahil knowing mga babies, very rapid talaga yung growth nila at may mga damit talaga silang hindi masusuot at mas gusto ko pa na yun na lang yung ibigay nila kaysa gumastos pa sila. At pangalawa, we've waited for this for so long and noon pa man lagi namin sinasabi ni Jen na pag nagka-baby kami, gusto namin mabili yun, gusto namin mai-provide yun. And para sa amin, this is the perfect timing dahil ang sarap lang sa feeling na nakikita mo na unti-unti nyo nabibili yung mga gusto nyo, yung mga pinangarap nyo before para sa baby nyo. Habang nakikita nyo silang nakukompleto, grabe yung feeling actually sa totoo lang. Sobrang napaka worth it lang talaga dahil gusto talaga naming paghirapan ni Jen yung mga i-invest namin para kay baby. Yung mga pang-bedding si baby, yung mga towels si baby, wash clothes, burp clothes, it's yung mga binili ko, yung muslin na tela. Dito, sobrang sikat na sikat dito yung mga muslin cloth, muslin blanket, swaddle blanket, muslin na mga tela for babies, yung mga towels. Sobrang lambot and then very absorbent. Actually, sa Pilipinas, lampin yun. Yung white na sobrang lambot, yun yung muslin na tinatawag nila dito. Yun yung lampin sa Pilipinas. So parang etong towels na binili ko para kay baby. Yan. Ito yung muslin na tela na sinasabi nila. Sobrang sikat na sikat dito kahit yung mga nagva-vlog ng mga nurse, yung mga labor nurses. Ito yung mga pinaka-favorite nila na nagamit ng baby nila na tela, yung mga muslin. Hindi ako masyadong nag-focus ng mga damit ni baby. Bumili lang ako ng tig-onte kasi nga yung mga andami nilang binigay sa amin which is magagamit yun ni baby talaga sa bahay. So, bumili lang ako ng mga panglabas ni baby and then hindi masyado sa newborn, hindi masyado sa 0 to 3. Nag-focus ako sa 3 to 6, 6 to 9 para mas reserva siya. And for sure ako, mas dun magagamit yung ni baby. Kasi ang dami kong nababasa dun sa sinalihan ko na first time mothers na yung mga newborn, parang more 2 weeks lang nila nagamit and then wala na, hindi na nagkasya. And then, shift na sila sa 0 to 3 months. So, yun yung ginawa ko. Karamihan ng binigay sa amin, 0 to 3 months. Pang newborn, so nag-focus na lang ako sa palabas ng baby for check-up. And ang pinaka gusto ko na napuntahan na prints, sobrang obsessed ako sa mga prints nila is kay Jamie K. Sobrang nakaka-flatter yung mga prints niya. Sila yung pinaka gusto ko na pinuntahan na website na bilihan ng damit ng baby na prints. Like, parang itong mga prints niya. That's one. Itong prints na ito from Jamie K. Sobrang ganda. Ang ayaw ko lang dito is wala siya yung foldable na mittens. So, kailangan mo pang lagyan si baby ng mittens. Pero sobrang ganda talaga ng pattern niya. And meron akong favorite na cardigan. Sana yun? Natanggal ko kanina yun eh. Itong pinaka-favorite ko na cardigan. Sobrang cute. And then sobrang high quality yung tela from Jamie K. I think hindi lang siya dito sa US. Pwede nyo i-search sa website nila, Jamie K. Makikita nyo kung saan siya available na country. So, ito siguro yung magpapatagal sa akin magtatanggal ng mga tag. This one. Ito kay Kaden Lynn naman is sobrang sila naman yung pinaka malambot na nabilhan ko para kay baby. Sobrang lambot. And then, ang gaganda ng mga colors naman nila. Very neutral. And then, ang dami mga blush pink, mga old rose. And then, pwede mo siyang ipa-personalize. Yun naman yung gusto ko sa Kaden Lane. Pagod na tayo. Nagsisi ako na dapat ginawa ko pala ito ng mas maaga. Inipon ko pa kasi para sana minsanan. Ngayon, sobrang nakakapagod. Magtanggal pa lang ng mga boxes niya. Yung mga tags, sobrang nakakapagod na talaga. And this one also pala kailangan kong labhan. This is my nursing pillow from Mom Cozy. Need to
mag-wash na. Start ko nang mag-wash. Ito yung binili ko na sabon para kay baby. Yung Dapple. Kasi fragrance free. So talagang pang baby siya. Bago ko labhan, kailangan ko muna silang ilagay sa laundry bags para hindi masira. Ang problema nga lang dito, walang sampayan. Hindi katulad ng Pilipinas. Ang luwag ng sampayan natin dito pala. Okay, start na maglaba. Ginawa ko yung mga ginagamit ko sa mga damit ko din kasi nga may ligaw ako sa mga cardigan, mga knitted. So, kailangan ko silang ilagay dito para hindi naman masyadong masira yung damit ni baby. Today is our second day na sobrang napagod tayo kahapon and now, kailangan na nating start naman i-organize ang dresser ni baby. So this is our dresser ni baby. This is a must-have sa amin kasi yung closet namin, wala siyang mga drawer. So, kailangan namin kumuha para kay baby. So, this is from Fufu and Gaga. Binili ko lang to na nag-sale sa website nila. And then, ito yung nursing pillow ko from Mom Cozy. Nalaban ko na din yan. So, hindi ko alam na meron na siyang changing tabletop. So, I'm not sure if magagamit ko talaga to for changing station ni baby. Hindi ako sigurado kasi majority ng mga napanood ko is sa bed lang nila pinapalitan yung baby. Kaya hindi pa ako bumibili ng any changing pad here kasi I'm not sure kung magagamit ko yan. And then, this one is from Ubi Wipes Dispenser. For sure ako dahil isa sa pinakaayaw ko is yung pag tinatanggal ko yung mga wipes, sumasama yung bahay niya. So, meron siyang parang patigas here. So, yan, mag-i-stay yung wipes. So, mas maganda gamitin niya, especially at night. And then, eto yung caddy bag ni baby. So, magagamit ko to for everyday. Ilalagay ko dyan yung mga basic essentials ni baby, especially at night, lalo na pagpapalitan siya. So, maglalagay ako dito ng pieces of diapers and then onesies and then sleepers and then yung mga badly needed talaga niya, especially diapering at night. And then I have the white noise machine. So malakas talaga yung kutob ko na si baby gusto niya ng maingay kasi nga nagtatrabaho kami sa planta. Meron siyang mga sounds. Wait lang. There. Yan yung pinaka gusto kong sound. I don't know why yan. And ang daming mga features nito. So, eto dito yung mga... There, yan. So, yan is parang minimimik niya yung sa loob. I think yan yung parang sa loob na naririnig nila. And then, eksakto, yan yung machine na laging naririnig sa planta namin. Eksaktong ganyan na ganyan yung tunog ng mga machine sa work. So, ilalagay ko lang yan sa bassinet niya, sa tabi ng bassinet. Mag-stay lang doon. And then, nililabel ko lang siya para alam ni Jen. Kasi alam mo, sa mga lalaki, kahit paulit-ulit mong sabihin na dapat dito mo ilagay yan, ilagay mo dito yan, nakakalimutan pa din nila. So, kailangan kong maglagay ng label. And then, ito yung mga pinang-deliver ko sa storage ni baby. This is from Timo, which is only $7. And then, I mean, $1 and then 7 pieces. So here, since vacant dito sa area na to, so naglagay ako ng additional storage para dito ako maglalagay ng diapers ni baby. Para hindi yung buong box ng diaper. And then here is yung wipe burp clothes ni baby naman. So yan yung muslin clothes na burp clothes which is very absorbent. Sobrang nice niyan. And then here is for the first drawer, essential and care ni baby. So dito yung mga gamot niya, yung mga pacifiers, yung mga clips, and then yung mga nail file, yung mga thermometer. So dyan ko lahat ilalagay. And then on this area is dito karamihan magagamit. Yung onesies ni baby for newborn and then sleepers ni baby for newborn then. And then dito sa baba, andito yung bath towels and then washcloths ni baby. So, ito yung bath towels, washcloths, and then etong area na to is for swaddle blanket. And then here is mga wraps and cover ni baby. Baby wraps and then nursing cover and then car seat. So, dyan ko lahat ilalagay. And also here is
Since hindi ko alam kung ano yung actual magiging size talaga ni baby, so naglagay na din ako dito ng 40 to 3 na onesies and then slippers. Then here is yung mga outfits ni baby na panlabas, yung mga jackets, yun yung mga i-hanger natin sa closet. Andito na din yung mga beanies ni baby, mga mittens niya, so dyan lahat. Okay. And my favorite place dito sa room actually kasi nagagamit ko na talaga to. Ito yung nursing chair na binili ko. Pinili ko talaga yung mas mababa kasi nga maliit ako. So, saktong-sakto yan sa akin. So, nagiging tambayan ko na dito kasi dito ko binabasahan si baby. And then, ito yung lagi kong binabasa by the way na book. Binigay lang to sa akin ni Natalie. This is all about pregnancy, postpartum, birth, and sobrang ang laki ng naitulong dito sa akin. Dito ako madaming natutunan. So, yung mga damit ni baby na hinand wash, so ayan na. So, ang ginawa ko, hinand wash ko and then sinama ko nung nag-start ng mag-spin yung mga ibang damit ni baby na nakasalang sa washing machine. And then yung mga iba dito, okay naman yung hand wash, pero kailangang air dry, bawal yung tumble dry. And karamihan dito is yung Jamicay talaga, bawal siya na ma-tumble dry. So, air dry muna and then saktong-sakto kasi pa-winter na, fall ngayon and medyo malamig. So, gumagamit na kami ng heater and nakasakto siya. So, yan yung heater namin sa baba. So, sakto pag inon namin yan is matutuyo na yung mga damit ni baby. Grabe yung fog sa labas. Kaya sobrang lamig. May ako na lang ulit itutuloy sa kwarto dahil sakto may dumating na package para ma-open ko na din lahat. And then, by the way, ang ginagawa ko, lahat ng mga boxes pala, iniipon ko para just in case na hindi na magagamit ni baby, mailagay ko sa box, tas pwede nating ipagamit sa iba. So far so good, natutuyo naman yung mga may mga natuyo naman na sa damit ni baby kasi hindi ko mailabas kasi grabe talaga yung fog sa labas and sobrang alamig talaga, grabe, sobrang lamig, parang may nakatabi sa aking freezer. So, open natin yung bouncer na dumating kay baby. Okay, sobrang nakakapagod talaga kasi paakyat kami, kaya inakyat ko pa kanina. And hingal na hingal ako. And siguro as a first time mom, ang mai-advise ko siguro, 35 weeks na pag-aayos ng gamit ng baby, para sa akin, too late na pala yun. Akala ko that's very early, pero hindi pala kasi, syempre, habang lumalapit na tayo sa due date natin, talagang nagiging hingaling tayo, madaling mapagod. Kaya siguro, tama yung sabi ko dati, dapat 30 weeks. Okay, yeah, dapat 30 weeks is nakapag-fix na ako. Pero syempre kasi, ay nantay ko kasi yung mga sale ng Thanksgiving. Kaya, yun, masyado nang late at syempre may trabaho si Jen. Hindi naman natin maasahan 24 hours para meron tayong tagabuhat, tagaayos. And grabe, pagod na din siya sa work niya kasi starting siya ng madaling araw, 4 o'clock, and then until what time? 3:30, 3 o'clock. And makikita mo na din yung pagod niya. Grabe buhay Amerika. Okay, so ito yung Baby Delight na sinasabi ko. Ito yung deluxe portable bouncer nila. Meron tong talagang sobrang mahal na high-end Baby Bjorn, basta ganyan. Sikat na brand yon sa mga pagdating sa mga baby stuff. And kasi hindi ko kaya yung presyo, sobrang mahal talaga. So, naghanap ako ng mga ibang bouncer based din sa mga napapanood ko. Parang it's a must-have para sa newborn. Itong bouncer na to para kahit papano is makagalaw-galaw yung mother. Okay, so ito yung isang binili ko sa Rebel Store. By the way, yun yung isang website kung saan yung mga andon is karamihan mga overstock lang talaga. And yung mga iba hindi na open, hindi pa open yung box, pero need nilang i-check. Kaya sure ka naman na very quality pa din yung mga pinapadala nila. It's a legit company, hindi yun scam. So, yung original price nito is I think $89, pero nabili ko lang to ng $41 and naka-sale pa and free shipping pa nung time na yun kasi nga Thanksgiving. Daming sinasabi, ante. Okay. Okay, so the reason kung bakit ako napapabili ng mga ganito since 1 month lang yung vacation ni Jen para matulungan ako, and after that is I'll be on my own. Kami na ni baby dito. Hindi katulad sa Pilipinas na madami kang
Madami kayong kapitbahay. Pag kailangan mo ng tulong, andyan lang sila. Good. Whew! Success! Okay. Done. Okay. Kailangan natin itago. Sa lahat ng manuals, tinatago ko silang lahat. Ang dami kong kalat. Tago natin itong lahat ng manuals. Iniipon ko. And then, lahat ng boxes talaga iniipon ko. Kaya hindi ko tinatapon yung box ng car seat at saka stroller ni baby para pag hindi na kasya yung car seat, ilalagay ko dyan. And lahat ng mga boxes talaga ng mga baby stuff, iniipon ko lahat dyan para pag hindi na nagagamit ni baby is maibabox ulit natin sila. Sobrang nakakapagod. Okay, so that's it for now. Kasi palubat na yung phone ko and kailangan ko na din mag-exercise. By the way, every day, starting nung 30 weeks na ako, sobrang nag-exercise na talaga ako. Everyday stretching kasi ang plano natin talaga is natural birth. Unmedicated. Hopefully talaga, I'm praying and hoping na sana magawa natin kasi we'll never know kahit yun yung gustong-gusto natin pero kung andun na tayo sa sitwasyon na kailangan, then we really have to follow para sa security namin ni baby. And that's it for our nesting video part 1. Ang ating part 2 is yung bottle station, yung mga postpartum essentials ko, kailangan ko na ding start na ayusin. Kailangan ko nang mag-pack ng mga, yung hospital bag, kailangan ko na ding start yun para malagay na namin sa sasakyan. As much as possible, dapat by the pag 37 weeks na ako, ando na yung hospital bag namin sa sasakyan. So, mag-i-stay na talaga siya doon. Hindi na siya magagalaw. So, just in case na dumating na yung day, the moment of truth, hindi kami nagpapanik kung asa na yun. Hindi kami, para lahat talaga is mailagay namin sa sasakyan. And even the car seat, i-install na din namin yan ni Jen. Pag meron na din siyang, pag sa day off niya, i-start na din namin ilagay yan. And then, yung stroller, ilalagay na din namin sa likod ng sasakyan. Okay, so bilang first time mom, I know na ang dami ko pang pwede talagang matutunan. Hindi nga ako sure kung may mga kulang pa ba ako. So please let me know talaga. I would really appreciate it. I-reach out nyo ako na, sis, kailangan mo na ganito, ganyan, kailangan mo mag-ganito, ganyan. So please let me know dahil bilang first time mom, syempre talagang very worried pa din ako na baka may mga hindi tayo magawa na dapat pala naka-ready ahead of time bago dumating si baby. So, I'm not really sure. And ibang-iba sa Pilipinas at dito, ang daming kailangan talagang i-prepare. And that's it for now and bye! See you sa ating nesting video part 2!